message natin ngayon is walking the path of the righteous. Pero bago yan, gusto kong magkwento kasi kahapon ay nanood kami ng Paddington in Peru. Yan. Okay, last year na movie. At very interesting kasi itong si Paddington, yung bear, na actually yung mga unang mga movie about Paddington, napadpad siya ng London. Pero this time, uuwi siya ng Peru. Okay, babalik siya ng Latin America. And very interesting kasi siya yung inaabangan ng marami doon para siya raw yung mag-lead ng way papunta sa ginto. Kasi yung mga ninuno nila, yung mga tao noon, ang hanap nila ginto. Hinahanap nila kung nasaan yung ginto. At siya yung hinihintay nila. So, doon sa Amazon na gubat, Amazon na river, siya yung nag-guide. Okay, so sabi ng mga kasama niya, paano tayo makakapunta doon? Walang problema, ako ay bear. Alright? Okay, the jungle in me. You can get out the bear out of the jungle, but you cannot get out the jungle out of me. Kasi siya ay isang bear. And so he was able to lead the team. Pero pagdating nila doon sa, sabihin natin, ginto, hindi pala ginto, mga, ano ngayon? Mga oranges. Mga oranges, ano? Anyhow, siya yung nag-lead sa kanila, kahit napakahirap yung daan, pero sinusunod nila kasi siya yung mag-lead sa kanila. Now, sa ating message, walking the path of the righteous, meron din tayong dinadaanan sa buhay. Okay? We are just like on a journey. At meron tayong dinadaanan. And we ask a question based on the passage natin na nabasa kanina sa Isaiah. What does it mean to walk the path of the righteous? Anong ibig sabihin nito? Yung tayo ay lumalakad sa nilalakaran ng matuwid. Tayo na tinatawag ng mga mananampalataya, tayo yung tinatawag na matuwid dito. Okay? So yung Old Testament, sila yung mga tao ng Diyos, yung mga covenant people ng Diyos, ngayon tayo yon. So ina-apply natin sa atin ngayon as the righteous. Yung tayo yung ginawang righteous dahil kay Jesus Christ. Tayo yung pinatawad dahil kay Jesus Christ. So tayo yon. So we ask the question, what does it mean to walk the path of the righteous? First, we walk on the smooth path God provides. So tayo ay lalakad sa lakaran na ang Diyos mismo ang nag-provide. Yung passage natin sa Isaiah 26:7, sabi dito, kung mababasa natin sabay-sabay, the path of the righteous is level. You, the upright one, make the way of the righteous smooth. Hey, so yung tinatawag dito na the upright one, yun yung ating Diyos. Siya talaga yung pinaka-righteous, pinaka-upright. Tayo na kanyang mga anak, naging righteous tayo dahil kay Jesus Christ, sa righteousness ni Jesus Christ. At ang sabi dito, ikaw o Yahweh, the righteous one, make the way of the righteous smooth. Okay? Magiging smooth yung dadaanan. Pero actually, sa buhay natin na ito, minsan hindi smooth, di ba? Yung mga dinadaanan, ang dami mga challenges. Pero pinapakita dito na merong Diyos na nagli-lead sa atin para yung dadaanan natin gagawin niyang smooth. Ang ibig sabihin dito is removing hindrances, ensuring that the path is just. So hindi lang pala yung sabihin natin na smooth way. Alright?
pero just, matuwid. Yung righteous din yung dadaanan natin. Righteous din yung pamumuhay natin. God ensures that those who walk in righteousness have a clear, morally upright path aligned with His justice. It is smooth because He governs it, not because it is free from trials. So ito ay tinatawag nating smooth na daanan, hindi dahil walang problema, walang challenges. Hindi ibig sabihin walang mga trials. Ito ay smooth because God governs. Can you say amen to that? Ang Diyos natin pa rin ang nagahari and He is in control kahit sa gitna ng mga challenges sa buhay. And the reality, kasama natin ang Diyos. Siya yung nagli-lead sa atin. Kung may challenges yan, tutulungan tayo. Ihahanda niya yung daan. Okay, tingnan po natin yung historical context nung isinulat ni Isaiah ito. Sa next na slide, makikita natin dito yung portion ng world history. Merong Assyrian Empire, meron yung Babylonian Empire, ang sumunod yung Medo-Persian Empire, ang sumunod yung Greco-Roman Empire, Greek Empire and then Roman Empire. Yun yung mga empires in history. Hanggang sa ngayon, wala nang empire. Pero yung empire, yung Assyria, yun yung dominant empire. Yun yung nangungunang empire at that time, superpower na nananakop ng mga bansa at that time. At yung kanilang bayan sa Judah, kasama sila sa sinasakop ng Assyria. Kumbaga may mga problema silang hinaharap. May mga challenges silang hinaharap. Later on, sasakupin din sila ng Babylonian Empire. So, ibig sabihin, sa history ng mga people of God in the past, katulad nito, marami silang problemang hinaharap. Pero ang pangako, ang Diyos na matuwid, siya pa rin ang gagawa ng paraan, iaayos ang daanan ng kanyang bayan. Sa Isaiah 26:1, ito po ang tinatawag na Song of Praise. And ito ay mangyayari in the future. In that day, this song will be sung in the land of Judah. We have a strong city. Salvation is established as its walls and ramparts. So, yung verse po natin is verse 7 and verse 8. Pero bago yon, yung verse 1 sinasabi, in that day. Yung future na mangyayari. Pinapakita na sa gitna ng mga hinaharap nilang challenges, meron silang future at sila ay aawit. They will sing this song. Aawit pa rin sila. So ito po ang encouragement sa mga nananampalataya sa Diyos na may mga challenges na hinaharap. Pero meron tayong future. At meron tayong joy in the future. Kasi meron tayong Diyos na nag-aayos ng ating lalakaran. Can you say amen to that? So, later on, meron pong nangyari sa people of God. May mga examples na pwede natin makita kung paano sila lumakad na kasama nila at tinulungan sila ng Panginoong Diyos. Ang example na gusto ko ipakita ngayon ay sina Daniel and his friends. Okay, later on yan. So, Assyrian Empire sa Isaiah, then Babylonian Empire, ito naman, yung time ni Daniel and his friends. Sinakop sila ng mga Babylonians.
pero hindi sila pinabayaan ng Diyos. Yung mga katulad ni Daniel and his friends na na-exile sa Babylon, kasama sila sa pinili na maglilingkod sa palasyo. And then they trained them. Nag-aral sila. Kung sa ngayon, nag-aral sila sa University of the Philippines. Dito naman, University of Babylon. And then, pinapakain sila ng mga pagkain, pero ayaw nilang kainin yung pagkain ng hari. Bakit? Kasi sa time na yon, yung pagkain ng hari ay ino-offer nila sa idol. At saka bawal sa kanilang kultura na bilang mga Hudyo, katulad ng baboy, hindi sila kumakain. So sa kanilang religious conviction, ayaw nilang kainin yan. At sabi nila, gulay na lang yung ipapakain ninyo sa amin at saka yung iba pa, wag lang yung mga yan. Eh sabi ng namumuno sa kanila, baka pagalitan kami ng hari kung pumayat kayo. Sabi nila, wag kayong mag-alala. Subukan ninyo ng 10 days. After 10 days, titingnan ninyo yung mga kumain ng mga pagkain ng hari at kumain ng gulay at saka pagkain ng mga Hudyo. After 10 days, nakita na sila ang mas malusog at magagaling sila 10 times smarter kaysa iba. Bakit? Kasi kasama nila ang Diyos at hindi nila sinakripisyo ang kanilang religious conviction. Kami ni Lynette, nagbagong buhay na kami. Hindi dahil sa religious conviction, pero dahil gusto namin maging healthy. Ayaw na namin kumain ng baboy. Bacon lang. Oo. Pero itong mga Daniel and his friends, religious conviction kasi yon. Sa Old Testament, bawal yung mga katulad ng baboy na kinakain ng hari. So, religious conviction nila yon. Hindi lang yon. May time na si Daniel, dahil ayaw niyang sumamba, ayaw niyang manalangin sa hari, gusto niyang manalangin lang sa Diyos, kinailangan siyang parusahan. Kasi nagkaroon ng order na walang mananalangin sa ibang Diyos kundi sa hari. Kita ninyo yung hari, dinodiyos nila. Mananalangin sila sa hari. Eh, itong mga religious people, mga Jewish people na naniniwala sa Diyos, ayaw nilang manalangin sa tao. Ang nangyari kay Daniel, ang ginawa sa kanya, itinapon siya sa lugar na nandun yung mga leon. Okay. Mga lion. Ang tatay ko, ang pangalan niya Leon. Pero mabait siya. Ginawa niyang junior yung aking bunsong kapatid. Dalawa ng leon sa bahay namin, pero mababait sila. Pero itong lions, mga lions, naging mabait sila. Hindi nila kinain si Daniel. Bakit? Kasama ni Daniel ang Panginoong Diyos. Tumayo si Daniel sa kanyang conviction na bawal manalangin sa tao, kundi sa Diyos lamang. Ganon din sa kanyang mga friends, mga kaibigan niya. Ano naman ang ginawa sa kanila? Pinapayuko sila para sambahin ang rebulto naman. Rebulto ng hari. Pero sila rin ay mananampalataya sa Diyos. At ayaw nilang lumuhod, ayaw nilang sumamba sa rebulto. Ano ang ginawa sa kanila? Itinapon sila sa apoy. Pero very interesting, hindi sila nasunog, hindi sila namatay. Bakit? Kasama nila ang Panginoong Diyos. Ito yung mga halimbawa
na ang mga tao ng Diyos na tumatayo sa katuwiran ng Diyos, tinutulungan sila, iniingatan din sila ng Panginoong Diyos. Ang problem natin ngayon sa Pilipinas, may mga Christians na nandoon sa politics, nandoon sa gobyerno, pero minsan nakakain sila ng sistema. Ang lumalabas ngayon, yung flood control na pinagkakitaan ng mga kontraktor, pinagkakitaan ng mga congressman, yung mga yung mga politicians, umabot ng trillion, hindi lang billions, kundi trillions. Tapos, lubog-lubog pa rin ang Manila. At itong trillion pala nadala rin sa ibang mga probinsya, yung sinasabi nilang flood control. Pero pag chinecheck, yung mga flood control walang bakal, kaya madaling masira. Okay. Pero trillion. Then malalaman mo na pag ini-interview sila, ginagamit pa nila ang Diyos. Okay. Yung ibang mga Kristiyano, lumalabas din, nakasama rin sila sa mga nabigyan ng mga milyon out of this flood control. Nakakalungkot ka, hindi sila katulad nila Daniel. Hindi sila katulad nila yung kaibigan ni Daniel na tumayo sila sa katwiran, sa tama, sa totoo. Yon po yung problem minsan sa mga Christians. Itinuturo ng salita ng Diyos na merong matuwid. Pero pag nandun na tayo, hindi tayo nagiging asin at ilaw. Natutunaw na rin tayo. Natutunaw. Dumidilim na rin yung ating ilaw. Pero ito po ang challenge na maging katulad ni Daniel and his friends. Ang pangako ng Diyos, aayusin niya yung ating daan na maging smooth. Tutulungan niya tayo. Now, tingnan po natin yung experience ni Pablo sa New Testament. Nung siya ay nagmimisyon, kasama yung mga kasamahan niya, papunta sana sila ng Asia. Pero ang sabi sa Book of Acts, hinarangan sila ng Holy Spirit kasi ang tawag ng Panginoon at that time is mapunta sila ng Europe. So doon dumami ang Christianity. Yung first convert sa Europe ay isang babae na ang pangalan niya ay Lydia. So doon napunta yung Christianity. Later on na lang napunta sa atin, part ng Asia. Kasi yun yung leading ng Holy Spirit kay Pablo. So kahit sa ating gawain, pagmi-ministry, nililid din tayo ng Panginoong Diyos. Minsan, bakit kaya hindi tayo makapasok dito, makagawa nito? Kasi may pinapagawa ang Panginoong Diyos. Lagi kong testimony, sinubukan ko yung music ministry, kaso nga lang, iba talaga yung gift ng Panginoon sa akin. At kailangan kong tanggapin yon. Okay, so yun. Ganon din sa ating career, sa ating buhay. May mga kino-close ng Panginoon, but He will make the other smooth. Kasi doon yung ating tutunguhan. Alright, the second point, what does it mean to walk the path of the righteous? Pangalawa, we walk in His way with trust. Dapat meron tayong pananalig. Habang tayo ay lumalakad sa daan na inihanda ng Panginoong Diyos. Sa verse 20, sa chapter 26, verse 8, ito po, basahin natin ng sabay-sabay. Lord, we show our trust in you by obeying your laws. Our heart's desire is to glorify your name. So, ang sinabi dito is, we show our trust. Ang trust, pagtitiwala sa Diyos. Sa ibang translation is, we wait, naghihintay. Na ang ibig sabihin is, patient trust.
Minsan ang gusto natin biglaan, nasanay tayo sa instant. Pag hindi nag-send tayo ng message sa isang kaibigan natin, pagkatapos hindi nagre-reply, masama na loob natin. Lalo na pag girlfriend o boyfriend natin, na-send tayo, sabi, sin lang, sin, pero wala pang reply. Okay? Kasi nasanay tayo sa instant. Pero dito, ang pagtitiwala ay paghihintay sa timing ng Panginoong Diyos. So there is hopeful expectation. There is patient trust. And sabi dito, we show our trust by obeying your laws. Okay. Sa next na slide, pinapakita dito, the book of Isaiah calls Judah to trust God, not foreign alliances. So, minsan kasi ang temptation sa mga hari, kingdom is makipag-alliance sa iba. Minsan nakakalimutan nila yung lakas ng Diyos. Pero dito, sinasabi, magtiwala sa Diyos. Hindi sa mga kakampi. Pwedeng makatulong sila, gagamitin ng Diyos, pero number one, huwag kalimutan ang Diyos. And chapter 26 at tinatawag is the song of trust and praise. Kaya may mga verses sa chapter 26, halimbawa chapter 26, 3 and 4, na ine-emphasize yung trust, yung pagtitiwala, katulad ng verse 8. Basahin natin ng sabay-sabay. You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you. Trust in the Lord forever, for the Lord Himself is the rock eternal. So dito sa passage na ito, emphasizing trusting God. May mga verses pa dyan sa chapter 26 na ang emphasis is pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Kung ang Panginoong Diyos yung gumagawa sa daanan natin na maging smooth, dapat magtiwala tayo sa Diyos. Can you say amen to that? Minsan nakikita natin rough pa. Pero lalakad tayo. Because God Himself will make it smooth. He will make a way when there seems to be no way. So, sa next na slide, makita natin that we show our trust in you by obeying your laws. Pinapakita dito na ang guide natin sa pagsunod sa Diyos, sa tamang daan ay ang salita ng Diyos, the law of the Lord. Kaya po pinapag-aralan natin Sunday after Sunday, Bible study after Bible study, even every day sa ating devotion, ang Word of the Lord. Because this is the guide. Ito po yung prinovide ng Diyos sa atin to guide us in the right path. Sabi ng psalmist sa Psalm 119 verse 5, sabay-sabay nating basahin, start. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So yun po yung salita ng Panginoong Diyos. The word of the Lord is a lamp unto my feet. May lamp kasi noon na nilalagay nila sa paa, na habang sila ay naglalakad, may lamp nilalagay sa dalawang paa. Pwede yan. Pagkatapos, yung sinisipit ng kanilang paa, o yung finger ng paa, para habang naglalakad sila, nakikita nila yung daanan. Kaso nga lang, hindi katulad ng flashlight na pwede mo makita yung malayo. Yung context nito, ganun yon, yung ginaguide tayo. Hindi man natin nakikita yung malayo, naglalakad pa rin tayo kasi nakikita natin. Yun po yung Word of God. Na habang sinusunod natin ang Diyos, lumiliwanag yung ating dinadaanan. The Word of the Lord is a lamp unto our feet and light unto our path. Ang panghuli po,
what does it mean to walk the path of the righteous? Basahin natin sabay-sabay. We walk with His glory as our desire. Ang ating desire, ang ating response sa kabutihan ng Diyos, sa guidance ng Diyos ay purihin ang ating Panginoong Diyos. Can you say amen to that? Sa passage natin, Lord, we show our trust in you by obeying your laws. Our heart's desire is to glorify your name. Ang hangarin ng puso namin, sabi dito, ay itaas ang iyong pangalan. The desire or joy of our soul. So sinabi dito yung desire is, the desire or the joy of our soul is to glorify the name of the Lord. In short, ang ating kasiyahan ay ang ating Panginoong Diyos. Can you say amen to that? Ang ating kasiyahan ay yung ating itinataas ang Diyos. Yung kasama natin ang Diyos. Yung alam natin na siya ay may relasyon sa atin at tayo may relasyon sa Kanya. Yun po yung ating kasiyahan. The desire of our soul is to glorify the name of the Lord. Sa ating Westminster Catechism, question number 1 and 2, ito po yung sagot. Let's read together. The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Hallelujah. So, to glorify God, to enjoy Him. So, to enjoy Him, that is primary. The blessings and even the path, secondary. Yung mga daan, yung mga dinadaanan natin that God made it smooth, okay, that's good. Yung tinutulungan tayo sa ating mga problema, sa ating mga pangangailangan, yes, that's good. Na-enjoy natin yon. Pero wag nating kalimutan na ang pinaka-joy natin ay siya mismo na kasama natin. Yung message this morning is about the path for God's people. God provides a path for us. Sabi sa Proverbs 16:9, man plans his ways, but the Lord directs his path. May mga plano tayo, pero ang Panginoon pa rin nag-guide sa atin. We trust in God by obeying His word. Yung nabasa natin kanina, thy word is a lamp unto my feet. We give glory to God, for from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen and amen. Gusto kong balikan yung aking favorite na awit nung ako ay nag-aaral sa seminary. All the way, my Savior leads me. What have I to ask beside? Can I doubt His tender mercy, who through life has been my guide? Heavenly peace, divinest comfort, here by faith in Him to dwell. For I know whatever befall me, Jesus doeth all things well. Alala ko nung habang kami ay bubunot ng damo, mga working students kami sa PTS nung ako'y nag-aaral, inaawit namin ito. All the way, my Savior leads me. At kung titingnan ko, ito yung testimony ng aking buhay. Na merong Diyos, He leads me. He leads me. He guides me. And then, yung sinabi dito, what have I to ask beside? Kung ang aking tagapagligtas, nililid niya ako, what have I to ask beside? Then sinabi dito, can I doubt His tender mercy?
So it's an encouragement na wag tayong mag-doubt sa ating Panginoong Diyos, sa Kanyang mercy sa atin. Then may time na ako ay dumaan nung ako ay nasa leadership position ng PTS. Ako ay humarap ng mabigat na pagsubok. Ako ay kinasuhan. Ano? Tapos, yung time na yon, paalis na yung parents ko, pauwi ng probinsya, at nagkwentuhan kami. At sabi ko sa nanay ko, sa tatay ko, sabi ko, hinaharap ko itong malaking problema na ito. I was 16 years old nung ako ay dumating sa Cavite. 16 years old. Mula noon hanggang ngayon, ginabayan ako ng Panginoon. So sa problema ng aking hinaharap na ito, sasamahan ako ng Panginoong Diyos. By God's grace, hanggang ngayon, naglilingkod pa rin ako sa PTS at dito sa ating simbahan. So I can testify yung katotohanan na meron tayong Diyos who guides us, who makes our path smooth. May mga rough challenges sa buhay, pero meron tayong Diyos leading us on the way. Kaya purihin ang Panginoong Diyos. At the end of the day, sasabihin lang natin, praise the Lord. Purihin ang Panginoong Diyos. Can we say amen to that?